About at least 5 years ago, my wife Grace and I started to feel like something is missing in our Christian walk. We served the church since we were youth. Yet, we feel lacking and we complain to ourselves that we're going nowhere. We seek purpose in our church, that sitting there every Sunday feels like an obligation done after every service. So we started looking for answers. We did seek God, seek His purpose in our lives. We seek His space. We ask for Him. We ask Him for faith, favor, and revelation of purpose. As we go through with this, it seems nothing in our lives is getting better. My job pays me not even half of my brothers and sisters' salaries. My wife had a depression that she had to stop working. It was hard. It is frustrating. I had to be thrift and sometimes sacrifice my wants. I remember times I cried and shout alone inside the car to God and call to Him. My heart whispers, God, I am obedient to you and I guess I'm not a bad man. Why won't you bless me like my siblings do? 2022 was the year of revelation, prophecy, peace, faith, sickness, and provision. Still in pandemic, we are also grieving of my father's death early 2020. Dad and Mom had a few properties that we tried to sell. I thought if I had the money, I will start a business and I can be of a better life. We can't sell anything yet. Then, by God's hand, we were able to attend a retreat by Grace Church. The Life Camp, April 28 to 13, 2022 at Punta de Fabian. There happened the greatest, boldest, and very plain revelation of God through pastor that has a gift of prophecy. We were instantly encouraged. Our faith was burning like before. We were satisfied by the Holy Spirit as a deer that finds a stream of water. Our lives didn't get any better financially or got promoted or had a big sale. We just had peace, less worrying, and renewed faith. We understood that God is good to us, and He hears and sees every moment we commune to Him with our hearts. We can better understand now. We have a new hope, new promises and blessings. By the end of the second quarter of the year, I was diagnosed with colon cancer. November 2022, we pushed with the operation. Through this all, Grace managed greatly to hold on the faith she had and became stronger than I expected her to be. In spite of her condition too, she is my strength. I depend on her and admire her faith as she constantly reminded me to hold on to the promises God told us. She is my number one angel. As we were out of the hospital, my sister was diagnosed with lung cancer. Now, this becomes more complicated. In all this, as family clings in prayer to God more intensely, we may never understand what is God is doing in our lives. But we are choosing to trust in our God who is trustworthy, unchanging, healer, and overcomer. We believe that all this will be for His glory. Provisions for our medical needs were met. My brother manages to sell the properties we tried to sell years ago. We were able to get treatments. Yet, December of the same year, I was diagnosed again with another type of cancer, a different type now, tongue cancer. Indeed, to be operated again. I needed to be operated again. January 2023 was very unexpected. A simple operation became a very complicated one that until now I am recovering from. Portion of my tongue removed. My jaw was completely replaced by titanium. I can't talk. I can't eat through my mouth. And trachea was needed to help me breathe.
This is totally gonna change how I live the rest of my life. Complications of the genostomy procedure almost took my life on March 8, 2023. I almost gave up. I cried. We cried. But Grace was always anchored in faith. She didn't give up going to church and finding strength with the Lord. As we still don't know the purpose and end of the sufferings, we feel God's presence, provisions, and we trust Him on His purpose in our lives. We are His. May our lives be shine according to His plans. We love you, Lord. May it be unto me according to your word. Yan. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutan na nangyari dun sa progressive care unit. Yun nga yung susunod na sa ICU na room namin. Dumating yung tito pastor namin, tsaka yung asawa niya na si pastora din siya. Meron siyang words na sinabi kay Jonathan na sa palagi ko yun talaga yung nagpabalik nung pag-asa sa puso niya. Ang natatandaan ko, sabi niya, matapang ka ba? Kung matapang ka, meron ka bang pananampalataya? Kung may pananampalataya ka, naniniwala ka ba? Lahat yun sinagot niya ng oo. Kung naniniwala ka, dapat meron kang pag-asa. Pagkatapos sabihin yun ng tito pastor namin, magulgol na siya ng sobra. As in, grabe talaga yung iyak niya. And I believe yun nga yung pagbaba ng Holy Spirit sa kanya, na hindi niya talaga kayang makontain yung pagmamahal ng Diyos sa kanya that moment. After nun, the next day, yung brother naman niya si Joel, saka sila Tin, sila Mami, dumalaw sila uli. And then, hindi namin ina-expect, bigla siyang nag-prophesy sa kanila na kung mare-recall ko, sabi niya kay Joel, "Joel, you are the man of God." Yun talaga yung mga words na parang nakakakilabot. And then, ang dami pa, napakarami niyang mga pangako na sa palagay ko, hindi siya ang nagsasalita, kundi ang Panginoon. And then may mga somehow, yung mga siguro hindi niya nasabi nung mga past years sa brother niya, nasabi niya rin nung time na yun. And I think, na-sealed yung gustong iparating ng Panginoon sa buong pamilya namin. Ayun. And then yun na nga, sabi ko nga yung progressive care unit, konti na lang yung nakakalabas ng buhay. Parang susunod na nga kasi siya sa ICU. So sabi ko, kapit ka, lalabas tayo dito ng malakas ka. And by God's grace, fourth day, nakalabas kami. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung lakas na meron si Jonathan kasi hindi naman siya nasalina ng dugo. Hindi rin siya na-chemo, walang ginawa sa kanya para lumakas siya, pero makikita mo talaga sa kanya yung energy sa lahat ng mga dumadating na mga tao na bumibisita sa kanya, gusto niyang ihag. Parang grabe talaga yung renewal ng faith na nangyari sa kanya. And yun, sobrang grateful kami because God is so good and He should be praised all the time. Alam mo, pag may magdamutan sa sarili mo, alam ko. Dahil pag binless kita, sila rin naman nagiging blessed dahil sa ginawa ko sa'yo. Alam mo, ang sinop kasi nito eh. Ang sinop nito kasi hindi madaling kumita ng pera. Pero hindi naman to the point na pati sarili mo. Halimbawa, gusto mo kumain sa Japanese restaurant. Bless kita, anak. Lambing ko lang sa iyo. Sa dami ng minahal mo, sa dami ng tinulugan ko, sa dami ng inabot mo,
Sa dami ng dinalaw mo, hindi ka nagpapaalam. Sa dami ng inubusan mo ng wallet, binusan mo wallet mo, binigay mo lahat, tapos naglakad ka pa uwi. Walang nakakaalok doon, anak, tayong dalawa lang. Ako mag-bless sa'yo, ako mag-bless sa'yo. Hindi mo kaitatago sa akin kung gaano ka kabuti. Mabuti ako sa iyo. Mabuti ka sa kanila. Pagpapalain ko puso mo sa akin. Tandaan mo yan. Tatlong bagay, strong faith, long life sa lahat ng mahal mo sa buhay, at isang malusog at matibay na katawan para magawa mo lahat. Dinala kita sa Grace Camp. Dito sa lugar na to, sa life camp na to. Dahil gusto kong matandaan mo na mabuti akong Diyos sa buhay mo. Nung September 6, itong this year lang din, ito yung pinaka masasabi ko na climax ng experience namin sa Lord. Meron kasi si John talagang sugat na ng cancer. Yung cancer na yon, yung sugat na yon, dumudugo yon every time na kinakain ng cancer yung mga blood vessels, ganyan. So, September 6, dumating yung time na kinakatakutan namin. Yung bleeding hindi na tumitigil. Beforehand, meron na kaming usapan na kung mangyayari yon, magtitiwala kami sa Lord and aantayin na namin kung dito ba sa bahay siya kukunin ng Lord. Pero that moment, parang wala siyang peace. Sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa hospital. Ako naman, dahil nga palliative na kami, sinabi na ng doctor na wala na silang magagawa sa hospital. Nagdadalawang isip ako kung dadalhin ko ba siya. Habang sabi ko, sige, magpiprepare ako para punta ng hospital. Pero habang nasa CR ako, nagpe-pray ako. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom tsaka ng strength para mag-decide. Kasi nandito na kami Tapos pinag-usapan na rin natin to. Hinanda mo na kami dito pero parang hindi pa rin kami ready. And then biglang may nagting lang sa tenga ko. Ang question is, kung kukunin ko ba siya ngayon, tapos hindi mo siya dinala sa ospital at nagre-request siya sa'yo na dalhin mo siya sa ospital. Sa palagay mo, kung mawawala siya, kaya mo bang lunukin yun everyday na hindi mo siya pinagbigyan dun sa last na request niya sa'yo? So that question, talagang bigla akong parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang ginawa ko, dali-dali, sabi ko, sige, ospital tayo. Kaya tumawag sila ng ambulansya. Ako naman, nagdala na ako ng sarili kong kotse para mag-advance team na ako dun sa hospital. And then, ayun na nga. So, to cut the long story short, pagdating namin sa ER ng St. Luke's, ganun pa rin, yung bleeding niya, hindi pa rin tumitigil. Tapos, sabi nung nurse namin, during the transfer sa ambulance, nagpa-pass out na siya. Talagang parang, kasi naubos na yung dugo niya siguro, tapos yung energy niya talagang nag-down na din. So, sabi ng doctor, kung hindi siya sasalina ng dugo, it's either kukunin na siya ng Lord. So, medyo kami, kasi medyo aligaga kami ba. Parang, kasi napag-usapan na rin ng doktor namin noon, nung na St. Luke's kami, na walang pwedeng isaling dugo sa kanya kung hindi magkakaroon ng 4 na antibodies. So, kailangan may mag-match. So, napakahirap hanapin nun. So, ang gagawin, sasalinan siya ng dugo, pero yung risk is napakataas na ikabubuhay niya ba yun or ikamamatay niya. So, nag-pray kami, si Joel, yung kapatid niya, nandoon with me.
nag-decide kami, sige, it's either wala tayong gawin or may gawin tayo. So, pasalina na lang natin ang dugo. The time na nag-decide na kami, biglang sabi nung mga doctors na nakatingin sa kanya, okay daw yung vital signs. Sabi ko, nako, praise God. And then, nagbigay na lang sila ng mga parang iron. And then yun, nag-level up na lahat, nag-levelize na lahat. So, sobrang yung moment na yun, miracle na yun para sa akin, para sa amin. Kasi I give up eh. Sabi ko, Lord, kung this is the right time na talagang kukunin mo na siya, sa dami rin ng hirap niya, I'm giving it up to you. Sa'yo na po ito. Pero mali ako ng yung time na nag-give up na kami, binigay ko na lahat. That's the time ang Lord na yung gumawa. Umokay siya in just a minute. Tapos sabi niya, sige, pwede ka na naming ilagay sa progressive care unit para doon na siya magpalakas. Sa progressive care unit, susunod na yun sa ICU. So, nung nakapasok na kami doon sa room, first day pa lang namin, meron ka nang maririnig na cold blue, ganyan. Ibig sabihin pala doon sa progressive care unit, konti na lang yung nakakalabas ng buhay. Pero sabi ko, kapit ka. Sabi ko, ang Lord natin na magbibigay ng buhay sa atin. Ni-extend ka nga niya eh. So, almost 4 days kami doon. Grabe, nakalabas kami ng buhay siya. Malakas. Hindi ko maintindihan yung energy level na meron siya. Pero, masasabi ko na it's a miracle talaga. Yun. Sabi nga niya, hindi man siya gumaling totally. May cancer pa din siya. May butas pa rin yung lalamunan niya. Hindi pa rin siya yung Jonathan na itsura na kung sino siya. Pero yung kapayapaan sa puso niya, wagas. Yun yung masasabi namin. Na kahit pala dumating ka sa point ng buhay mo na nagbago lahat. Hindi sa positive way na pagbabago eh. Masasabi mo pa rin na mabuti ang Diyos at magtitiwala ka lang, sasamahan ka niya. Ayun, after nga nung experience namin sa ER, grabe din yung message niya sa amin, sa buong family. Sa gitna ng lahat ng ito, that God renewed His commitment to me, that I have peace and hope. It really doesn't make sense. Meron pa din naman ako cancer, butas pa din lalamunan ko, pero I know now that we will be strong until God is done with His purpose in me. Reminders to my family, not just the almost impossible provisions, but the provider. Not just the miracles on our prayers of healing, but the healer. Not just our love for each other, that is why we do all these sacrifices for each other, but the love who is God the Father. He is the love in all meanings. He loved us first when we didn't know Him, and saved us through Jesus Christ's death and resurrection. Amen. Yun. Ayun, 'di ba parang ang galing niya, 'di ba? Actually, yung mga words na 'yan, sinabi niya yan dun during siguro second day namin sa ER. That is the time na dinalaw siya nung tito pastor namin. Si Tito Pastor Mark saka yung asawa niya na pastora. Na-recall ko, merong questions doon na tinanong sa kanya. And yun ding oras na yun na yung parang time na ubos na yung hope niya. Kasi in pain siya, tapos dinala naman sa ospital. Parang as in talagang nagtatanong na siya sa Lord, bakit hindi pa siya kinukuha? Hindi ko man naririnig yung boses niya, pero yung pakiramdam, ramdam ko na ando doon na siya. Tas yun, biglang nagtanong yung tito pastor namin, sabi niya, matapang ka ba? Sagot naman siya, sabi niya, oo. Eh di syempre, tumatango lang. Sabi niya, kung matapang ka, meron ka bang
nagtitiwala ka ba? Yun yung natatandaan ko. Ano na naman sa kanya, parang biglang tama na naman sa kanya. Kung nagtitiwala ka, dapat nananampalataya ka. Sabing ganun. After those 3 words, grabe na yung iyak niya. As in talagang, I believe sa Holy Spirit, kapag binabaan ka, hindi mo na kayang makontrol yung emotion mo eh. So yun, iyak lang siya ng iyak ng iyak. Tapos, after dun sa pag-iyak niya na yun, grabe yung relief na naramdaman niya. Niyakap niya agad sila tito pastor, sila tita, and sobrang nagti-thank you siya kasi parang yung spirit niya na parang nauubos na is biglang na-renew. And yun din yung sinabi niya talaga. Na-renewed yung faith niya. Na-renew yung pangako sa kanya ng Lord. Bali ang message namin, kaya namin talaga pinilit, pinursu na gawin tong video na to. Kasi gusto naming magkaroon ng maging daluyan ng pag-asa para sa lahat ng mga nauubusan ng pag-asa. Lalong-lalo na dun sa mga katulad ni Jonathan na may last stage cancer. Sobrang hirap. Alam namin yung pakiramdam. Financially, grabe yan. Sobrang draining. Emotional, sa family, lahat. Masasabi ko, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Magtiwala pa rin. Kasi lahat ng pangako niya sa atin, tutuparin niya talaga. Sa mga ways o sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Yung sabi nga, God works in mysterious ways. Sobrang totoo yun. Kaya kapit lang. For me, if you really seek God, you don't just wait for the blessings He will give you as He promised. You must carry His cross and follow Him. Sa buhay po namin, we really seek God. We took up this cross of sickness to follow Him. As we are still praying for healing, we have hope and peace that encompasses all human understanding. Sometimes it makes no sense, but with faith, all of this is happening for a purpose. And we will be strong until His purpose in our lives is complete. To God be all the glory. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat at dalangin po namin na maramdaman niyo po at makagaang sa mabigat na pakiramdam ang simpleng mensahe namin sa inyo. Sa lahat po ng mga nakapanood ng aming munting handog sa inyo, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Dalangin po namin na tayo po ay magkaroon ng mabiyaya na Pasko, hindi lang po sa material, pera, kundi po mabiyaya sa puso. Yun pong punong-puno ng pag-asa. Maligayang Pasko po sa ating lahat!